Mga malanding mga Pilipina na maraming mga boyfriend left and right lang dito sa Antalya. Wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin o hindi. Ang mga employer nyo po ay halos araw-araw nakakasalubong ko dito sa daan. Kasi itong magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dahilan, mga diputa na mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa dito sa Turkey. Naman natin lahat ng una-unang dahilan talaga ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay ang pangangaliwa ng lalaki at ang pangkakanan ng babae. Sa makatuwid na sinasabi, ang lalaki po ay ng babae at ang babae naman ay ng lalaki. Yun po ang una-unang dahilan kaya naghihiwalay ang mga mag-asawa sa buong mundo. Pangalawa naman po ay ang kanilang na-fall out of love. Siyempre, na-fall out of love ang mga ire dahil nga meron silang nakitang mas maganda, mas sexy, mas active na babae. Sa Turkey, ang isa sa pinakadahilan ay ang pagbababae ni lalaki. Yung mga kababayan po nating Pilipino na nakapag-asawa ng Turko, ang kalimitang dahilan talaga ng kanilang paghihiwalay ay ang pag-fall out of love ni lalaki. Naghahanap si lalaki ng ibang mas masarap, mas sariwang babae. Mapaturkis man yan, mapapilipina man yan, kasi karamihan dito sa mga nakapag-asawa ng Turko, yung kanilang mga asawa ay nagkaroon ng relasyon sa mga Pilipina dati. So naghahanap sila talaga ng adobo, pansit, sinigang na ulam na ayaw hindi sila makontento sa pansit lamang. Ilan naman din po ay ang pakikialam ni biyenan. Lalong-lalo na kung tumira kayo sa bahay ng inyong mga in-law. Ang pinakapakialamera dyan ay ang nanay niya at ang kanyang tatay at mga kapatid. Pero mas higit na pakialamera ang nanay dahil halos na lang ng galaw mo ay binabantayan, tinitingnan, pinupuna, ay ganito ganyan, ay ganito ganon. Pag hindi ka sanay na makisalamuha sa kahit sino man ay talagang mahihirapan kaya kung ikaw ay nagdesisyong mag-asawa sa lahing Turko, bumukod po kayo ng bahay kasi talagang magugulo kayo niyan. Kung hindi po kayo gusto ng pamilya ng asawa mo, ikaw hindi ka nila gusto para sa anak nila, ay talagang kalbaryo ang buhay mo pag tumira ka sa bahay nila. Dahil kahit papano, kahit gaano ka mang kamahal ng asawa mo, papanigan at papanigan pa rin niya ang magulang niya at mga kapatid niya. So, ang advice ko lang talaga ay bumukod kayo ng bahay. Maging matibay ang iyong loob. Talagang ready ka. Dahil, Diyos ko dahil, ang hirap. Kasi hindi po dito pwede na araw-araw kang lumabas, maglakad ka, mag-unwind. Kaya hindi po yan dito uso. Halos lahat po ng mga may asawang Turko ay sa bahay lang. Kung meron kang anak, pwede mong i-walking yan sa labas. Kung may trabaho ka, pwede ka mag-stay out, magtrabaho, or magtrabaho ka as teacher, as nanny, as tutor, or sa mga shops. Pero kasi pahabang wala ka pa pong citizenship, ay talagang mahihirapan kang maghanap ng trabaho. Dahil pag ikaw ay nahuli, mahihirapan ka sa iyong citizenship application dahil lalabas doon na ikaw ay nag-violate ng rules nila, na ikaw ay nagtrabaho na wala kang working permit. Kahit na may asawa kang Turko dito, kung magtrabaho ka, kailangan mo ng working permit. Maraming mga Pinay dito nagtatrabaho sa labas na wala pong working permit. So, kung mahuli, kung hindi mahuli, mas mabuti. Kaya dobling ingat lamang po dahil pag kayo ay nahuli, talagang mahihirapan kayo sa application ng inyong citizenship dito sa Turkey. So, ang higit sa lahat talagang nang bababae si lalaki. Kung ang asawa nyo ay medyo bata pa, na expose siya sa labas na maraming maganda, kasi marami po talagang magandang mga Turko, ayan, may temptation po talaga na makahanap at salamuha siya ng babaeng nasa tipo ng standard niya. O, diba? Kaya normal lang dito kasi tinanong ko yung kasama ko sa trabaho, mga kasamahan ko sa trabaho ng mga Turkish. May asawa sila.
Sabi ko, niloko niyo ba yung asawa niyo ni Minsan? Kasi matanda na yung tinanong ko. Sabi niya, oo, sa mga ilang beses. Pero hindi ko iniwan ang asawa ko. Nagloko lang ako kasi siyempre gusto ko rin makatikim ng iba. Pero hindi ko ipinalit ang mga anak ko at asawa ko sa kanila. Kaya parang normal lang sa kanila dito ang magloko. Meron akong kasamahan sa trabaho na Turkish na babae. Talagang pumatol siya sa kasamahan ko ding trabaho. So normal lang daw sa kanilang ganyan. Pag nahuli, begte, peste, pero pag hindi mahuli, devam, continue. Pero talagang hindi nila iniiwan yung pamilya nila dahil may mga anak, may asawa, normal sa kanila ang magloko dito, mapababae, mapalalaki. Kaya kung mahuli mo, syempre talagang magkakagulo ang buhay nyo, mag-aaway kayo. At kung gusto mong manatili, o di dumikit ka pa rin sa asawa mo. Pero kung hindi mo na kaya at di mo masikmura, kasi alam mo naman mga Pilipino, pag nagagalit talagang matagal yan matanggal. So, ayan. Ang ending, hiwalay. So guys, dito ako sa gilid ng dagat, ayan. Ayan ang view, malamig-lamig dahil may winter po dito. Tapos yan sa mga bundok na yan, nakikita ninyo, may mga snow dyan sa taas. So dito man tayo, kasi nagbo-walking ako dito everyday pag panggabi ang aking trabaho. Kasi kailangan maunat-unat itong ating mga paa at kailangan nating hindi masyado tumaba dahil kakapal ang ating mukha ng puro taba. So kailangan natin mag-walking, mag-unwind para sa ating kalusugan. Sa lahat, common po dito na sinasakit o sinasaktan, nagkakasakitan ang mag-asawa. So pag ang asawa mo ay maigsi, ang temper, talagang ang ending ng pag-aaway nyo ay magkasakitan kayo, magkabatuhan. Ang pinapaalala ko lang, kasi marami din tayong mga Pilipina na kapag asawa ng Turko talagang nag-aaway sila. Huwag po kayo mag-aaway sa harap ng inyong mga anak. Antayin nyo na yung anak nyo sa school, pilitin yung pigilan muna, o ikaw babae, napigilan mo bago kayo mag-away ng asawa mo, kasi nakikita ng mga bata, masakit para sa kanila, lalo na yung may mga baby na nag-aaway kayo sa harap nila. Trauma po yan sa mga bata. So hindi po nila kasalanan kung anong nangyayari sa buong pamilya, hindi nyo rin kasalanan or kasalanan ng asawa, pero as much as possible talagang pigilan nyo, kasi hindi po talaga maganda sa ang epekto sa mga bata, lalong-lalo na pag nag-aaway kayong mag-asawa at nakikita nila. So, ayan po ang mga common na dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa dito sa Turkey. Kahit mga Turkish man, yan, at mapilipino or anong lahi, yun talaga ang pinaka-common. Ang ng babae at ng lalaki, nasa sa iyo na kung paano mo dadalhin yan, paano mo siservisyohan, paano mo tanggapin. Kaya dapat mag-isip-isip muna bago mag-asawa ng kung ikaw ay bata pa. Isipin mo na yung asawa mo ay family man, talagang mas balaga sa kanilang pamilya at talagang mahal ka. Kasi kung ikaw po ay pumunta sa ibang bansa at nag-asawa ka dito dahil ang karamihan naman ng mga dahilan, nag-a-abroad tayo para maiahon sa kahirapan ng ating pamilya, mabigyan ng magandang kinabukasan kung anong may mga anak tayo, pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero wag nyo namang isalang-alang na nag-asawa ka dito dahil sabi mo makakaahon ka na sa kahirapan. Hindi po lahat ng nakapag-asawa dito sa Turkey ay talagang naiaon ang kahirapan dyan sa Pilipinas sa mga anak niya, dahil karamihan dito ay mahirap pa rin ang napangasawa at sila ay naghihirap din dito. Kaya be wise, isipin yung mabuti ang inyong mapapangasawa. Be ready, huwag po kayong dampot ng lalaki dito, lalo na ibang mga Pilipina dito, nakadami-daming lalaki. Magpatsukchak dito, magpatsukchak doon. Akala nila makaahon na sila sa kahirapan. Isipin nyo mga Inday, may pamilya ko sa Pilipinas, may mga anak kayo, baka gabaan intawong kayo. Kasi sabi niyo, uy, galante si lalaki, nilibre niya ako. Sa umpisa pa lang yan. Dahil alam din ng mga Turko dito na ang sweldo ng mga Pilipino ay dollar. So, yan po ay, akala mo, ikaw ay makakaahon sa kahirapan. Iniisip din nila na hindi din sila maghihirap pag nakapangasawa sila ng Pilipina. Kasi ang mga Pilipina ay talagang very dedicated sa trabaho. So, think
1,000,000 times bago po kayo kumagat at magpakasal sa mga Turko. Kung mag-fling-fling man lang po kayo, walang problema kung dalaga ka. Pero kung may asawa ka sa Pilipinas, Diyos ko dahil mag-isip-isip ka dahil hindi lahat ng baho mo dito maitatago. Malalaman at malalaman din yan ng mga tao at ang karma is real. Wala po kang pakialam kung mang lalaki kayo or mang babae man kayo or anong gawain ninyo. Ang isipin nyo lang, yung kapakanan nating mga Pilipino. Sa lahat pala ha, na dito ako sa Antalya. Hindi po ako katulad ng ibang mga Pilipino dito na kung saan po magkapera yung asawa niya, lilipat sila sa ibang bansa. Ako po at ang pamilya ko ay habang buhay dito sa Antalya. Wala po kaming plano na lumipat na ibang city o ibang bayan. So, nandito po kami at yung mga malanding mga Pilipina na maraming mga boyfriend, left and right lang dito sa Antalya. Wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin o hindi. Ang mga employer nyo po ay halos araw-araw nakakasalubong ko dito sa daan. Kasi itong area na ito, lahat ng mga mayayaman halos nandito nakatira. Nakakasalubong ko yan sila. So, nakakahiya sa part ko na sabihan ako ng mga lalaki, ng mga bali, ng restaurant, mga driver, oy Pilipina, maganda, I love you, mahal kita. Umiinit ang ulo ko niyan kasi kahit sino-sino lang dinadampot ninyo, mapatindero ng ice cream, mapa driver, mapa taga park ng sasakyan dyan sa gilid-gilid, yan ang dinadampot ninyo, mapa-waiter. Magpili-pili po kayo, piliin nyo yung mga teacher, mga government employee, mga sundalo. Wag yung mga kung saan-saan nyo lang dinadampot yung mga lalaki nyo dito ha, mga matanda, Diyos ko day. May mga nakakasalubong ako dito sa park na nag-walking na mga matanda. Siyempre tinanong niya ako, huminto siya. Sinabi sa akin, ikaw ay Pilipina? Sabi ko, oh, yes sir, ako po ay Pilipina. Alam mo yung kasintahan ko ganito, ganyan. Diyos ko da, yung mga picture niyo pinapashow nila sa amin, sa akin, yung picture ng mga malanding inday na nanlalaki na ganyan. Diyos ko, parang ako ay nahiya at namula sa mga itsura ninyo na nakikita ko. So, ingat-ingat din po kayo sa pagpili ng lalaki na inyong kinakasama. So, wala po ang pakialam dahil buhay nyo yan. Dapat lang po pumili kayo yung matino. Paano nyo naman malalaman yung matino? Siyempre, wag naman yung nakasalubong nyo sa luan ng damputin nyo. Piliin nyo yung background. Wag na yung Diyos ko day, alam mo karamihan sa inyo dito, nakikita nyo yan sa bado ang mga boyfriend nyo sa internet. Tapos nakikimit kayo saan. Ang dami nyong mga picture doon sa bado ng Antalya dahil yan may dating website. Ayan, para kayong mga isda doon na pinipili by kilo. So, piliin nyo yung mabuting lalaki. Please lang, maawa kayo sa sarili nyo, sa nasyonalidad dito at pagkatao ninyo. Lalong-lalo na kung may mga asawa kayo dahil Diyos ko, por Diyos, por Santos, nakakahiya ang mga ginagawa ninyo. So, dahil, sige, mag-asawa kayo dahil pagdating ng araw maghihiwalay din kayo niyan. Dahil yung lalaking napapangasawa ninyo, karamihan ay may mga ex-girlfriend na Pinay, mga ex-girlfriend na ano, iiwan din kayo niyan, maghahanap din yan ng iba. So, please, maghanap kayo ng matinong lalaki, okay? Gusto ko lang, tumulo na ang laway ko kaka-explain. So, pasintabi po sa may mga sa nasabi ko, baka magalit kayo, yung may mga asawang waiter dito, may mga boyfriend na mga nagbibenta ng ice cream, mga kung ano-ano lang ang napupulot nyo dyan. Kasi sinasabi ko yan sa mga hindi pa nakapag-asawa na warning, kasi talagang maghihirap kayo. Lalo kung marami kayong anak. Please lang, hindi kayang buhain ng asawa mo, ang pamilya mo, kung siya ay minimum wage lang. Tapos, sumusuporta ka sa Pilipinas. So, maghihirap talaga kayo. Pag wala pa kayo sariling bahay, kasi mangungupahan kayo. So, para hindi ka mangupahan, makituloy ka sa mga in-law nyo. Lalo, maghihirap ang buhay mo. Kaya, I'm so sorry. Apology po sa mga may asawa ng ang trabaho nila ay ganoon. Pero masaya sila dahil dedicated yung asawa nila. Very good. Mangilan-ngilan po dito na talaga very loyal yung kanilang asawa sa kanilang pamilya. So, ayan po. Sorry kung may masaktan man ako sa nasabi kong ito. Pero that's the reality. Maghihirap at maghihirap din po talaga kayo. Kaya mamili po kayo ng disenteng asawa na maganda ang trabaho. Para kahit hindi ka na magtrabaho, siya na lang ang magtrabaho ay mabubuhay kayo.
So bakit sinasabi ko maghihirap kayo sa buhay? Kasi kung minimum wage earner po yung asawa ninyo, wala kang trabaho, hindi po magkakasya yan ang sweldo niya. So mapipilitan kang magtrabaho. Lalong-lalo kung may anak sa Pilipinas na binubuhay na hindi po kasya sa inyo ang sweldo ng asawa mo, kaya kailangan mong kumita para ipadala sa sarili nating pamilya. Alam mo naman mga Pilipino, nagpapadala tayo ng pera sa mga magulang natin, sa pamilya natin. So, think 25 times, million times bago kayo kumagat sa mapapangasawa ninyo. Dahil hindi po ganun kadali dito na mag-asawa ng Turko na maganda ang trabaho, income o negosyo. Mautak ba? Utak ang gamitin para hindi tayo maghirap sa inyo. See you next week sa ating next video. Bye-bye! Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!